Good morning guys! Kape muna tayo. Kagigising ko lang. At yan, kape lang tayo. It's 8 o'clock here, something in the morning. 8:30 actually, o baka 9 na nga ba? Hindi pala, 9:20 na. Biruin mo yan. Anyways guys, nakita ko yung... Bago ako bumangon, nakita ko na yung vlog ni Krishna na nag-uuling. Ang maganda nating nag-uuling, 'di ba? Natatawa lang ako dahil nag-uuling ka ba naman na puti ang damit mo? But anyways, anong magagawa natin? Kung sabi nga niya, anong magagawa nyo? Ako ito. Yun, tama lang. Palaban talaga siya. Anong magagawa nyo? Ganito ako. So anyway, I'm so happy na I know na okay na siya. Nalungkot lang ako doon sa sinabi niyang hindi pa niya kayang umuwi sa kanila at magpakita. Siguro sa parents niya o sa mama niya especially. Dahil siguro ayaw niyang mag-explain. Lalo pa na may sakit yung mama niya. So ayaw niyang umuwi at mag-explain at iiyak na naman yung mama niya. Parang ganun ko siya nauunawaan. Kaya atin na lang niya ang pinapapunta sa kanila. Ang ganda talaga nilang magkakapatid na at nagmamahalan sila. Nabulabog nung pinapunta sa syudad. Anyway, at least ngayon nakita na natin siyang happy. At may nakita din ako na si Unjay, yung kapatid ni PB, nagpalabada ng damit ni Krista sa Londre. Kaya, babalik si Krishna doon. Kasi hindi naman niya dinala damit niya eh. Kung hindi babalik, hindi dapat dinala na ni Krishna lahat, di ba? So, yun, babalik doon si Krishna. Kaya wag na nating pagsabungin o yung mga bashers diyan, tumahimik na kayo. At pinanood ko saglit din yung kay Dongs TV na sinabi niya sa mga bashers na wag kayong magsabi ng kung ano-ano sa mga taong hindi nyo kilala dahil baka hindi matake yung mga bashing ninyo. Totoo yun. Agree ako dahil may mga tao talaga na hindi nila tanggap yung mga bashing na below the belt. Matitake ba sa konsensya ninyo na masawi ang buhay ng isang tao dahil sa pinagsasabi ninyo? Indirectly or directly, at may sinabi kayong pangbabash na below the belt. At kung sakali man masawi ang buhay ng taong pinagsabihan nyo dahil hindi niya nakaya, matitake nyo yun. At sabihin man ninyong matitake ninyo, sa mata ng Diyos nagkasala na kayo eh. Meron na kayong minus point doon. Kaya bakit kayo natutuwa na meron kayong taong ibabash? Bakit kayo natutuwa na merong taong kayong sinasaktan just because meron siyang qualities na wala sa inyo? 'Di ba? Ang dahilan niyan is talagang inggit lang talaga. Inggit is, ito nga ang masama sa inggit dahil nakakatakot yung inggit. Walang limit yung inggit pag yun ang umatake sa isang tao. Akala mo na sa sarili tama ka. Pero hindi lang lahat ng hindi lahat ng taong nababash ay kaya niyang tumindig, kaya niyang unawain yun at kaya niyang labanan. Kaya mag-isip-isip din kayo pag nang bash kayo dahil hindi man nakikita ng tao, hindi man ninyo directly sinabi na ganun nga or paano nyo yan sinabi pero nakasakit na kayo, at the end of the day, nakikita ng Diyos yan. So, magbabayad pa rin kayo. Diba? Meron tayong kasabihan, and I don't know kung lahat naniniwala nito na karma is real. I do believe karma is real. Karma is good or bad, babalik sa'yo yan. Kung ang karma na binibigay mo is positive, positive ang babalik sa'yo. Kung negative ang karma na binibigay mo, negative of course ang babalik sa'yo. Para siyang bumirang ba? So, sana maunawaan na ng tao yan na hindi pwedeng dahil wala yung katangian niya, kaya ibabas niya na ninyo siya. Oo, balik kay Krishna, marami pa si Krishnang dapat matutunan sa buhay. Marami siyang dapat matutunan na kilos bilang isang dalaga.
Kasi ipaintindi ko rin sa inyo ha, I'm not making an excuses for Krishna. Si Krishna kasi nandyan sa bukid, kung sinasabi ko palagi yan, nandyan sa bundok. Hindi naman kailangan sa bundok kasi, hindi mo kailangan nagpaganda ka palagi, hindi kailangan yung mag-appear ka na formal palagi. Kaya nasasanay si Krishna na ganun lang niya, kung what you see is what you get, ganun siya. Pero at the end of the day, kailangan lang si Krishna ng maturity. Mag-mature din yan pagdating ng araw na magiging pino ng kunti yung kilos niya. Pero kung ibabash ninyo siya dahil lang sa kilos niya na masyadong, kung sa Bisaya pa yan, bata-bata, wala tayong magagawa. Bata-bata nga si Krishna, bata pa eh. Kaya matutunan din lahat yan. Lahat naman yung body language ng isang tao matututunan din. Dahil maraming nang babasa sa kanya about sa kilos niya, sa mga ginagawa niya sa sa kilos, most especially. At saka yung mga expressions niya sa sarili niya, matutunan din yan niya. Huwag kayong atat dahil siya naman yun hindi kayo. Kaya lang, keep your bash to yourself kung hindi naman maganda ang sasabihin ninyo dahil hindi kayo nakakatulong. At saka hindi nyo alam anong pinagdaanan ng isang tao. Basta ang masabi ko lang, I think babalik si Krishna doon kay PB at pinalabhan nga ni Unjay yung nila. Masaya sila at mabait na tao ang PB team. Kaya saludo nga ako sa kanila dahil napakabait nila. Hindi lang kay Krishna kundi sa lahat ng taong nakasalamuha nila. The world is a better place because of them. Kaya kung sasabihin ninyong i-bash nyo lang sila sa isang mga minor na pagkukulang, unfair yun. Dahil marami naman silang nagagawa, thousands and millions of lives ang na-touch nila. Tapos ibabash lang ninyo sa kunti lang di ba? So hindi, unawain ninyo dahil ang taong nasasaktan makagawa talaga ng minsan na hindi kaaya-aya. At yung isa naman na walang meaning na manakit, magawa mo rin talaga. Kaya, alam mo yun, yung lawak ng pangunawa. Kaya lang yung tao ang nag-steer ng gulo. Kaya sana hindi sila magpadala sa mga na yan. Dahil I know, PB is a matured person and Krishna needs a lot to grow and ma-guide siya ni PB. So yun lang guys.